Malignum Aerosol. Anay Control is just a spray away. Nagbabalik po unang balita sa Balitang Sports. Dennis Orculio nakabalik na sa bansa matapos magkampiyon sa World 8-Ball Pool Championship sa UAE. Ay kay Orculio, alay niya sa bayan ng kanyang pagkapanalo. Darito ang exclusive report ni Micaela Papa. Bagamat pagod, bakas pa rin sa ngiti ni Dennis Orculio ang tagumpay nang dumating siya sa NAIA Terminal 1 pasado alas 10:30 kagabi. Nagkampiyon siya sa 2011 World 8-Ball Pool Championship sa United Arab Emirates nitong nakaraang Sabado. $40,000 o katumbas ang mahigit 1.7 million pesos ang kanyang premyo. Tinalo niya si Neil Feijen ng the Netherlands sa score na 10-3 sa kanilang race to 10 final match sa Fujairah Exhibition Center. Inspirasyon ko kumbaga yung mga sa buong kumbaga yung lahat ng mga Pilipino, itong panalo ko para sa kanila ito, sa bayan natin. Di na bago kay Orculio ang manalo sa laro ng billiards. Katunayan, nag-uwi siya ng ginto sa 9-ball tournament ng huling Asian Games sa Guangzhou, China. Gayunman, excited ang dating mangingisda ng Surigao del Sur sa kanyang unang world title. Lalo na't mapapabilang na siya sa mga kampyon ng World 8-Ball. Kasama sila Efren Bata-Reyes na nagwagi noong 2005 at Ronnie Alcano noong 2007. Talagang masayang-masaya ako na nakabilang na ako sa kanila, na napasama na ako sa kanila. So, napakahirap nga makamit tong event na ito. Magpapahinga raw muna sa bansa si Orculio bago tumulak ng Japan para sa Japan 10-Ball Open Tournament sa March 20. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Dalawang time capsule natagpuan sa kasagsagan ng search and rescue operations sa Christchurch Cathedral sa New Zealand. Nadiskubre ang mga ito matapos matumba ang estatwa ni John Robert Godley, ang founder ng naturang bayan noong 19th century. Ayon sa alkalde ng Christchurch, naglalaman ang mga ito ng dokumento kung saan nakalahad ang vision ni Godley para sa bayan. Hindi pa matiyak kung kailan ibinaon ang time capsule pero ipasusuri raw ito ng mga eksperto. Lupa sa paligid ng lungsod ng La Paz sa Bolivia, patuloy pa rin ang pagguho. Sa footage na ito, makikita ang isang bahay habang tinatangay ng rumaragasang putik. Mahigit 400 bahay na ang natabunan ng lupa. Doble kayod ang mga rescue workers sa paglilikas sa mga residente sa paligid ng apektadong lugar. Humihingi na ng donasyon ang gobyerno ng Bolivia para sa mga pamilyang nasalanta ng mudslide. Oras na para sa latest showbiz news at ang ating morning kachikang si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Marian Rivera itinanghal na sexiest woman in showbiz ng isang magazine. Ilan pang Kapuso stars ang pasok din sa listahan. Kilalanin sila sa ating unang chika. Ilang sexing kapuso ang napasama sa listahan ng 25 sexiest women in showbiz ng Inside Showbiz magazine. At ang numero 1 sa listahan, ang bida ng pinakabagong aabangang epic seryeng Amaya na si Marian Rivera. Ayon sa editor-in-chief ng magazine, hindi raw naging madali ang pagpili ng 25. Nung shoot namin kay Marian Rivera, very sexy yung personality niya in the sense na may great sense of humor. Iba yung personality niya, scintillating, talagang hot and sexy siya in more than the physical way lang. Kasama rin sa sexiest women's list sina Isa Calzado, Lavi Po, Sam Pinto, Rufa May Quinto at ang mga starstruck alumni na sina Jenny Lynn Mercado, Iwa Moto at Jackie Rice. Pasok din sa listahan sina Diana Meneses, Solen Yusuf at Rian Ramos. Tuwang-tuwa naman ako dyan. I take it as a compliment kasi hindi ko ine-expect na ituring na, alam mo yung word na sexy. I guess the hard work paid off because, I mean, of course, it doesn't just happen. You have to really work on it. And of course, I'm a bit like shocked because I've never been part of a list before. Katunayan, ang sexy song numbers ni Solen ang isa sa laging inaabangan ngayon sa Party Pilipinas.
Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Canadian teen heartthrob Justin Bieber is now a year older. Yesterday nga ay nag-celebrate si Justin ng kanyang 17th birthday. And aside from family and close friends, kasama rin sa celebration sa isang restaurant sa LA ang girlfriend niyang si Selena Gomez. This past few days ay may umingay or mas umingay ang issue about their relationship after silang makita ng publiko na sobrang sweet sa isang Oscars after party. Kaya naman agad na nagsulputan ang Twitter na mga hate tweets laban kay Selena. Sa ngayon po ay wala pang nagiging sagot ang dalawa tungkol sa issue. More chika items sa aking pagbabalik, kaya dyan lang po kayo. Igan? Salamat, Luan. Makibalita na rin tayo sa latest sa daloy ng trapiko. At makasama po natin si Love Anjuver. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan at katrapikano nahin po muna natin ating kinaroonan sa may area po ng Manila, Padre Faura, mga kapuso. Yung mga patungo ng Rojas Boulevard, one way po ito. Nakikita po natin maayos pa rin po at walang kaproblema yung ating mga motoristang nagdaraan dito po sa may Padre Faura. Via GMA Traffic System naman ho, mga kapuso, silipin natin ang EDSA Balintawak. Sa kanang bahagi sa itaas, makikita natin ang magkabilang lane. Yung kaliwa ay patungo ng Makati area at ang kanan naman ay patungo ng Caloocan sa Monumento. Nakakakitaan din po ng maaliwalas na kakalsadahan at landas yung ating mga motorista dyan. Sa ibaba naman po niya na yung EDSA Ortigas, yung pong nasa ibabang bahaging flyover ay patungo ng Makati area na tuloy-tuloy pa rin. Yung po namang mga medyo mas matakas sa flyover, yan naman ho ay patungo ng Cainta, Rizal at Pasig, wala rin hong problema. At yung kanang bahaging lane na patungo ng EDSA Santolan ay wala rin hong kaproblema sa umagang ito. Ang EDSA Kamuning naman, may pila na rin pong nararanasan yung ating mga motorista doon po sa may bandang unahan ng flyover sa kanang bahaging lane, ano? At ang ground level, nakikitaan na rin natin ng mahabang pila sa mga oras na ito. So ibig sabihin lang po niya ng EDSA Cubao, mga kapuso, ay napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Ang kaliwa naman patungo ng Norte at Caloocan ay wala naman hong masyadong problema. Ngayon ay araw ng Huwebes, may kunin ho tayo, mga kapuso, mga plaka hong nagtatapos sa mga numbers na 7 and 8. Ayan. Sa mga magbibiyahe naman po sa North Luzon Expressway, ayon sa Manila North Tollways Corporation, palalawakin daw po nila ang kanilang toll plaza, lalo na po sa may Angeles Toll Plaza na kung saan ito po ang pinaka-busy toll area. Kaya magiging 5 toll booths na po ang northbound direction nito. At dahil dito, magiging less ang travel time at less din po ang waiting time sa mga toll plaza. Magiging operational daw po ang nasabing toll plaza ngayong buwan. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Love Anjuver. Smile naman dyan na Nebra Fine. Balik sa'yo, Igan. Samantala, makulay na electric float parade tampok sa selebrasyon ng ika-161 anibersaryo ng lalawigan ng La Union. Litaw na litaw ang ganda ng mga floats sa gabi ng parada. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga manonood. Bumida rin ang mga kakaibang gowns na inirampa ng mga naggagandahang babae. May gown na gawa sa maliliit na pato, gawa sa daing na isda, at mayroon ding gawa sa walis tambo. Atirit namin mamaya, babae natagpong patay malapit sa kanyang tinutuluyang barong-barong sa Pasig City. Isang pulis patay matapos bumangga sa railings ang kanyang motorsiklo sa Isabela. At narito na po sina Drew at Pia. Salamat, Igan. Good morning again, Drew. Parang may tinago ka ba sa bulsa mo? Hindi ko na natago ang akin. Mga kapuso, nakapag-almusal na ba kayo? Aba kung hindi pa, malamang meron po kayong lata ng sardinas dyan. Bagay na bagay para sa mabilis at nakakabusog na